Hindi lang sa Bulalakaw, umabot na sa 5 bayan sa Oriental at Occidental Mindoro ang sinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. At nakatutok si Darlene Kai. Nagbitak-bitak na ang mga lupang sakahan dito sa Mansalay, Oriental Mindoro sa tindi ng init. Tuyo ang mga sakahan kaya hindi namunga ang mga palay. Mansalay River itong kinatatayuan ko. Katulad ng nakikita nyo sa sobrang tuyot, pwede nang lakaran itong ibaba. Sabi ng mga nakausap kong residente, dati daw kahit tag-init, meron pa ring tubig na umaagos dito. Ngayon lang daw talaga sa kanila nangyari itong ganitong katinding tagtuyot. Isa sa mga nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino ang Mansalay, kung saan pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay. Mula nakaraang taon, wala na raw ani ang maraming magsasaka gaya ni Mildred. Kaya tumigil muna sa pag-aaral ang kanyang anak na college student. Ngayon lang po namin ito na-experience. Sa tagal po talaga kami nagsasaka. Natuyuan ang tubigan. Wala po talagang tubig. Kahit po yung may mga water pump, tuyo din po lahat. Umaasa sa tubig ulan ang mga palayan dito. May mga balon sa ilang lugar pero natutuyo na. Ayon sa Mansalay Municipal Agriculture Office, 80% ng bayan ang apektado ng El Nino. Mahigit 1,000 ang mga apektadong magsasaka. May karagdagang 1,000 pa ang nagpalista at vini-verify ng LGU. Bukod sa Mansalay, nasa state of calamity ang Bulalakaw sa Oriental Mindoro at 3 bayan sa Occidental Mindoro. Pero batay sa datos ng Department of Agriculture, wala pa raw 1% ng kabuang bilang ng mga nagtanim ng palay noong nakaraang taon ang maituturing na totally affected o yung may mga palayang wala na talagang napakinabangan. Kaya ayon sa DA, hindi ito nakaaapekto sa pangkalahatang supply ng bigas at pagkain. Namigay ng 5,000 pisong cash assistance at mga binhi ng gulay ang DA, Philippine Crop Insurance Corporation at Presidential Communications Office. Nakakuha po kami ng dagdag kaalaman sa pag-i-inspect namin sa mga sakahan. Ang NIA po, meron silang equipment para po maghanap tayo ng ibang aquifer o balon na pwedeng pagkunan ng tubig. Pinaghahandaan na rin ang pamahalaan ng posibleng pagpasok ng La Nina. Proper water management, even sa agriculture, paggamit na maayos ng irrigation water. Ngayon, dadating yung ulan. So, kung yung mga palay areas, alam naman natin na pag mababad lang yan, lalo na kung flowering stage na siya, 24 hours na mababad yung palay, sira na. So ngayon, proper drainage management naman. Mula rito sa Oriental Mindoro para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.